kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa akin, mag-subscribe na kayo at mag-share at mag-like. Dahil kung pag hindi kayo nag-subscribe, susubsubin ko kayo. Haluin na natin mga kadibdib. Luto na. Yan. Halo ko lang yung yung repolyo. Kamayin ko na kasi nagugas naman ako eh. Malinis yung kamay ko. Yan. Masyadong marami ata. Pwede ko rin hindi ilagay lahat. Tapos yung iba ihalo ko sa itlog. Yan. Tortang itlog. Yan, halu-haluin lang. Ayos. Okay. Ready for lapang na. Sahog overload. Dami, atay at saka chicken. Ayan. Kalamansi lang pares nito, mga kadibdib, at saka sliced bread, at saka soft drinks. Ayos na. Ayan. Suabe. Yan. Pwede na tayong kumain. Hello mga kadibdib, mga kawasak-wasak. Kanina nagluto ako ng ng pangalan nito, canton. May halong bihon. Yun, dagdag ko sa baon ko bukas kasi alis na naman ako. Start na ako ng itong October. Isang buwan din akong nagbakasyon. Yan, galing Pinas. So, ngayon gagawa tayo ng dinuguan. Pambaon. Lalagyan natin ng pampalasa. Saka natin naduluin. Saka natin lagay mamaya yung yung chocolate. Yan. So, luto na ata yung niluluto kong mga kadibdib. Nasa cooking mood na naman tayo. So, ito yung babaonin natin dagdag para bukas. Biyahe na naman tayo. Baka papupuntahin tayo ng malayo-layo ngayon kasi yung tag-harvest na doon sa Mexico eh. Baka pupunta tayo ng Arizona. Kung hindi naman, dyan pa rin sa Los Angeles. Ayan Dagdag to sa ginawa kong kanina. Yung pancit canton. Ayan. Pwede ng pambaon. Yung iba naman, ulam ngayong gabi. Ayos. Sarap tong sili na to. Sarap to sa sa puto. Yan. 2,000 years later. Hello mga kadibdib, kawasak-wasak. Dahil matagal akong hindi nakapag-drive ng aking truck, kaya pangalan nito, kailangan ko pang i-regenerate dahil ayaw aandar pero namamatay after 115 seconds. Kaya yun, hinihintay ko pang matapos. Siguro abutin ko ng 30 to 60 minutes. Kaya ayan, andito yung ibang mga truck namin nakaparada din dahil siguro mga kararating lang. Ayan, so ako naman ang alis ngayon. Pupunta na naman tayo sa California mga kadibdib. Hinihintay ko lang talaga siya na matapos na mag-regenerate. Yan siya ang mahirap sa mga bagong truck ngayon. Hindi katulad ng mga luma, kahit patagal hindi nagamit, pag-andar takbo ka agad.
Pero ito, kailangan mo pang i-set up yung kanyang computer. Kasi kung hindi mo mapapatakbo. Mabuti na lang may mga YouTube na nga ron or Google, kaya ginugol ko na lang kung paano siya mapapaandar ng ganito. Yan. So malapit na matapos. Kaya ito, alis na tayo. Yan, makulimlim ngayon, saka malamig na dito. Kaya naka-jacket na tayo ngayon. Ayan. Labas na ako dyan mamaya. Tatawid na tayo sa Washington ulit. Okay. So, natapos na yung raging ng truck mga kabayan, mga kadibdib, mga kawasak-wasak. Kaya ito, palabas na tayo ng British Columbia, Canada. Tatawid na tayo dyan maya-maya sa Amerika ulit. Yan sa Washington. Yan. So, hopefully Sabado, Linggo, Lunes tayo sa California. Dadaan tayo dito sa tulay na lagi nating tinatawiran. Ayan, ganda na araw ngayon, no? Pero kanina masyado makulimlim eh. Maraming mga biyahero din. So easy muna tayo kasi bago ako, isang buwan na hindi nag-drive, tapos kaya balik ulit. Ganito pala. At saka isa pa yung problema, yung time difference. Kasi nga maninibago yung katawan mo doon kasi iba yung kanilang oras doon sa Pilipinas. Tapos pagbalik dito ulit sa Canada at saka sa Amerika, iba na naman. Kaya yan, panibagong adjustment na naman. Buti sana ka mga isang linggo lang ganon, tapos balik ka agad. Pero hindi, isang buwan din yun eh. Kaya yun, medyo nanibago ulit. Gano'n naman talaga pag nag-ano ka ng ibang continent, magko-cross ka. So ngayon medyo maluwag tong traffic dito sa amin dahil weekend, Saturday. Yan. Ewan ko lang mamaya pag nandun na ako sa Seattle o kaya sa Portland. Yun. Pero sana naman hindi. Kasi nga sabi ko weekend, Sabado. Ito na tayo sa yung laging dinadaanan talaga, yung tulay. Ang tawagin ay Alex Fraser Bridge. Ayan. Luwag oh, ganda magpatakbo. So kita na lang tayo mamaya sa Amerika mga kadibdib, mga kawasak-wasak. At muna tayo, focus muna tayo sa driving. Okay, inabutan na tayo ng tanghali mga kadibdib. Kawasak-wasak dito sa pag-cross sa border, kaya pili lang tayo ng McDeal naman dito ulit. Kaya yung $5 lang, busog ka na. So pasok tayo dito sa McDo at mag-order muna tayo. Ayan. Years later. So andito tayo ngayon mga kadibdib sa Oregon. Dito tayo nagpalipas ng gabi kasi alas 12 na tayo dumating dito. Kaya hinihintay ko lang yung aking 10 hours na sleeping bird, tapos tatakbo na. Siguro mag-umpisa ako mga alas 10. So andito rin lahat ng mga truckers ngayon. Ayan. Nag-umpisa na yung mga ngayon, ng mga fog. Ayan. So ito, sinicheck ko rin tong truck ko ngayon, yung kanyang
refer kung okay ba. Ayos naman. May mga alarm lang kanina kaya tinanggal natin. So papatay na natin. Yan. Nakapag pre-check na rin tayo. Yan. Mahirap tong ano itong ganitong fog. Lalo na noon doon sa Bakersfield, ang daming nadisgrasya doon dahil hindi mo na makita yung ano, yung nasa harap mo. Kaya nung magkadisgrasyaan, lahat tuloy-tuloy na. Ayun na yung Amazon, yung Prime, umalis na rin. Tapos na. Kasabay ko rin ito sila kagabi. Ang dami namin dito eh. Yan. Meron pa isang Prime dito. May mga parating naman. Yan, ulit. Almusal na rin tayo. Tapos na ako maligo eh. So, tapos na tayo mag pre-trip doon sa truck natin mga kadibdib. Kaya ito, nag-breakfast na tayo sa loob ng truck. Ito, napakinabangan ko na rin yung aking niluto kahapon na kanton. Tapos, yung binili kong 3-in-1 sa Pilipinas noong pagbakasyon namin. Ayan, sa taas lahat. Nandyan. Mga pang emergency pagkain. Ayan, pinainit ko lang sa microwave. Tapos yung ating mga pagkain sa loob ng rep para hindi mapanis. Ayan. Pagkatapos nito, didiretso na tayo. Bukas pa tayo makakarating sa sa California sa pagpipikapan. Kaya kasi pag yung round trip 5 days yun pag sa LA. Kaya hopefully maaga doon bukas nasa LA na. Kung hindi magbago yung yung pick up. Ito lang kagandahan dito sa sa US. Pag yung truck mo ganito bago, dito lahat Andiyan yung cabinet na isa. Tapos yung sa ilalim naman yung lutuan ko, yung microwave, yung aking rice cooker nandiyan sa loob. Ito yung inverter niya. Yan ang importante talaga pag nasa driving ka. Yan, itong kama malamig na, hindi ko nakuha yung aking yung aking pangalan nito, comforter. Tapos ito rin yung isang kama sa taas. Yan, bali dalawa siya. Ayan. Ito lang buhay ng truckers. Kaya kailangang kumayod na naman si Lolo para may gagamitin ulit sa pagbakasyon. Marami tayong mapapasaya pag nandun sa Pilipinas Kaya tara, kain na tayo dito. Ito mga kadibdib at kawasak-wasak yung dinadaan natin ngayon dito sa kabundukan ng Oregon. Yan, mga 45 minutes nandun na tayo sa border ng California at Oregon. So ito yung nadadaanan nating winding, paakyat, pababa, bali 4 na mga akyatin na mga kabundukan, mga ganito na mataas at matarik. Tapos pagdating doon sa taas na pinakamataas na yung pinakasamit ng Ashland kung tawagin, patag na yon papunta ng ng Sacramento Valley. Kaya dito muna tayo, makikipagpuno dito sa winding road na to. Ayan, marami tayong kasalubong dahil napakaganda ng weather ngayon. Sikat ng araw.
galing to ng south, yung mga nasasalubong natin. Tayo naman galing ng north. Ayan. Kaya dito pag mabigat yung karga mo tapos packet ka na, kaya nahirapan yung ibang mga truckers. Pero dahil empty tayong pumupunta ng California lagi, kaya tuloy-tuloy lang yung takbo. Yan. Mahirap dito pag yung mas snow, tag-snow, lalo na ngayon malapit na rin. Ilang buwan na lang, October na ngayon, November, December hanggang February. Yan ang medyo madulas ang kalsada. Yan, kaya tingnan mo natin tong mga mabibigat na mga truck na to. Lalampasan natin to sila dito sa akyatan. Dahil nga wala tayong karga. Kaya napakagaan ng natin, truck, karga ang takbo. Ayun na. Ito na yung pinakahuling akyat pababa. Na kailangan dahan-dahan ka rin talaga dito. Dahil konting kamali lang talaga. Yan, laglag ka sa cliff. Ayan, may sinusundan tayong dalawa. May kasalubong naman tayo. Ayan. Isa, dalawa, tatlo. Salubong natin. Tsaka mga kotse. Ayan. Iba dito nagpe-freewheeling eh. Padami na ng padami yung mga nakakasalubong natin. Ito ang buhay truckers dito sa Amerika. Ayan, padami na ng padami. Ito na yung palusong dito. Kaya kailangan maingat. Hindi naman kailangan dapat magmadali. Kailangan sumunod ko lang sa sa speed limit at sigurado safe ka. Pero pag nagmamadali ka, konting kamali mo lang, tumba ka or laglag ka dyan sa malalim. Ayan. Lapit na tayo doon sa border. Years later. Hello mga kadibdib at mga kawasak-wasak mula dito sa California. Nagsasabi sa inyo ng wasak. So itong sinusundan natin ngayon mga kadibdib, grabe, sa Kamates. Isang trailer na 2 bucket na malalaki ang karga niya. So para makita natin ang gusto, lalagpasan natin to siya. Ayan namumula lang lahat yung kanyang trailer. Punong-puno. Hindi pa rin tapos yung tagkamatis ngayon dito sa California. Panay pa rin ang harvest nila, pero na yun, mga huli na. Yan. Grabe talaga tong mga pataniman dito sa California. Ito talaga ang bumubuhay ng buong Amerika, pagkain. Tulad nitong aking pipikapin na mga gulay ngayon doon sa Guadalupe. Isang trailer na gulay naman yung pipikapin ko. So tara, mag-pick up na tayo.
wasak na nadaan natin kanina, yung mga pataniman ng almond. Ito naman na pistasyo naman, katabi lang ito sila lahat. Kaya napakaluwang talaga ng pataniman dito. Tinatawag na lang valley. Yung mga kabundukan doon, pangalan nito sa dulo niya o sa kabila niya, yan na yung Highway 101. Yan yung Pacific Ocean yan. Yan yung pinakamagandang highway na nadadaanan natin dahil tabing dagat yung highway. Tapos yung sa bundok kabila, overlooking yung tubig. Yan naman mga lalaking bahay. So tapos na yung harvest dito ng batong pamila nila, mga sibuyas ata ito. Kaya ready na naman yan sila kung anong susunod na naman nila. Kaya itong mga kabundukan na ito, itong San Joaquin Valley na ito, papunta na ito daan sa sa Bakersfield din. Yan yung mga sa Bakersfield, puro naman mga prutas yan dyan. Oranges, watermelon, grapes, yung mga gulay din. Kaya grabe talaga itong pataniman ito. Itong bumubuhay sa buong Amerika, itong California. Dito naman tayo mga dibdib sa designated na natin, pagkakarga ng diesel. Kahapon doon tayo nagkarga sa Oregon. Ngayon dito naman tayo magkarga ng pangalan nito, diesel sa California. Pero mas mura doon sa sa Oregon. Yeah. Dito may medyo kamahalan dito sa California. So, kakarga muna tayo para may ang pangalan nito, marami tayong diesel, hindi tayo kakabahan na kahit saan tayo makarating. Okay, kaya lang natin siyang mapuno dyan kasi maingay doon sa may river banda. So madali lang naman yan, mga siguro wala pang 10 minutes kakarga ng fuel. Full tank na. Ito naman mga kadibdib at mga kawasak-wasak yung isang maliit na bayan dito na kung tawagin ay Abinal. Sino mag-aakala na dito sa gitna ng mga kabundukan na to at halos disyerto ay mayroong isang bayan na tinitirhan ng mga tao. Kumpleto din to sila, pero karamihang mga pangalan nito nakatira dito mga Meksikano, kasi nga dito sa California malapit na lang yung border ng Mexico kaya marami ring population ng mga Meksikano dito. Ayan sila,
halos karamihan dito na nakatira. Puro mga amigo, amiga, senyorita, senyorito. Yan. Yan sila. Para mga Pilipino rin to sila eh. Kung tutusin nga, lahat ng mga ugali ng Pilipino nakuha natin sa kanila. Pagkain, mga kustombre, ganon. Dahil nga nung nakolonize tayo ng mga Spaniard ng mga unang panahon. Yan. Nung hindi pa nagpapantalon yung mga tao sa Pilipinas. Ano ba naman nakabaka? Ano ba yan? Ayan dyan. Dito from mga Meksikano. So paglabas natin dito sa ano na to, sa bayan na to, ayan, puro mga kabundukan na naman yung aakyatin natin dyan. Hanggang sa makarating na tayo doon sa may coastal, na may Pacific Ocean. Ang kaharap niya is Mexico na. Kasi ang haba rin ng Mexico eh, ng border niya. Kaya kung makikita nyo sa mapa eh, yung haba ng California, ganun din yung katabi niya, yung kaharap, kumbaga. Okay, malapit na tayong lalabas dito sa bayan nila. Yan. Akala mga kadibdib at mga kawasak-wasak na pag
paglabas mo dito sa kabundukan na to, ito ang tatambad sa iyo, bubulaga sa iyo na tanawin. Ito yung mga bahay na nandito sa taas ng bundok. Tapos ang harap niya ay dagat dito, Pacific Ocean. Pero ngayon medyo foggy, maraming mist, kaya hindi natin masyadong nakunan yung yung dagat. Yan. Pero dagat na yung Pacific Ocean na yun dyan eh. Yeah. Pero pag yung maliwanag ang araw, yung wala itong mga mist na to o mga fog, napakaganda na itong lugar na to. Kaya hindi ako magsawang dito dumaan lagi pag dito ako nagpipick up ng mga produce. Yan, mga bahay iba ibang klase. Yan. Ito ang tawagin na Peace Movies. Diretso na to sa Los Angeles din. Itong Pacific Ocean na to, tuloy-tuloy ito hanggang Mexico. Kasi yung harap nito, Mexico na yan dyan eh. Yung dulo ng dagat din na yan, na Mexico na yan. Yan. Tapos hanggang doon na sa papunta sa Florida o sa Cuba. Doon naman magiging yung Pacifico na yun, magiging Atlantic. Yan. Sa ngayon pangalan nito yung sabi ko nga mahamog. Yan. Naghamog na kasi itong panahon na to ngayon eh. Ayan. Daming mga ibon doon sa mga batuhan eh. May malalaking ibon na sumisisid sa tubig na kulay itim. Kaya ko ba bakit naging madami yung ngayon, hamog. Yan. So, malapit na tayo sa pagtitigapan natin doon sa tabing dagat. Malapit na tayo mga kadibdib at makakawasak-wasak dito sa pagpipikapan natin ng mga gulay, ng mga produce. So ito ngayon naman, walang tigil yung yung tanim at harvest ng mga strawberry dito ngayon. Dahil all year round ng taniman nila dito at saka harvestan. Pa-spring, summer, o fall at saka itong autumn, talagang walang tigil. Kaya ito sa lawak nito hanggang doon sa dulo ng kabundukan na yon, at saka dito yan, may mga greenhouses sila. Ito naman yung mga gulay na to, malapit na rin to, mga repolyo, malapit ng harvestin. Tapos yung iba bagong tanim, iba-ibang mga tanim na gulay, may mga carrots, celery, lahat ng klaseng dito, cauliflower, mga leafy vegetable, lahat. Ayan, sa dami, may mga bagong tanim siya. Doon na yung didelibera natin. Tapos ito nga yung sabi ko na all year round na na strawberry. Kung mapapansin nyo, puro pula na yung yung nasa baba, ready to harvest na talaga. Tapos yan dito dami. Yung unang, kumbaga unang pitak dyan na tinaniman nila, ayan sila, madami, nag-harvest sila. Ayan. May mga kahon yan, ang daming mga Meksikano, lalaki, babae, andyan sila. Katabi lang ng pagpipikapan natin to ng mga gulay. Ayan sila, walang tigil yung pick up nila, yung harvest nila. Ayan, dami. Dahil sabi ko nga, walang tigil yung harvest nila dito all year round. Yung mga service nila nakaparada lahat, yung mga kotse. Kasi nga hindi pwedeng wala kang service dito mga kaliplim. Kailangan lahat may mga kotse. Kasi nga walang bus dito, baga. Yan. So dito na tayo, andyan na yung mga truck din Pasok na tayo dito sa cold storage na to, kung saan nagpapang-abot lahat yung mga trucker sa buong Amerika, sa buong lahat ng states, mapa Texas man, mapa New York,
Chicago, Illinois, lahat dito. So paparada din tayo. Tapos ano tayo, pangalan nito, mag-check-in tayo dyan sa shipping nila. Yan. So paparada muna tayo mga kadibdib. May mga nauna na sa atin. Okay. Hello mga kalibdib. Naubos na yung niluto kong kanton at saka linuguan. Kaya napilitan na akong bumili ng pagkain dito sa mga Meksikano. Doon sa yung food truck niya. Kasi lagi may pumupunta dito dahil nga malayo yung tindahan. Kaya sinasamantala ng mga negosyanteng may food truck. Kuminsan dalawa pa nga yan sila, may malalaking food truck. Yung isa pick up lang yung dala niya. Kaya ito, tikman natin yung kanyang, sabi daw na ano bang pangalan ito, kalimutan ko na, pero chicken ang laman niya. Sa mga nakakakilala ng pagkain na ganito na Meksikano, ano bang tawag dito, mag-comment lang kayo sa baba. Ayos naman. Tapos itong kanilang tinapay na ginawa tayo gawa sa mais. Yan. Meron din ako mga soft drinks kasi dito. Kasi nga pang ano ko to pang emergency ko to mga soft drinks na yan, pag lalo na pag bumababa yung sugar ko, nag-high po. Kaya yan, meron akong baon lagi na soft drinks tsaka mga candy, mga tsokolate sa rep. Sarap yung salsa nila. Gustong gusto ko tong salsa na to. Tapos meron silang lime. Minsan nga yung isa pang pangalan ng nakalimutan ko lang din. Parang tacos ata yun. Na may chicken, may beef, may pork. Yun. Kaya ganito yung buhay ng truckers. Pag nandito sa California, mapipilitan kang kumain ng mga pagkain ng Meksikano. Ayos. So kain na muna tayo mga kadibdib. Hello mga kadibdib at mga kawasak-wasak. Sa dami ng harvest ng mga almond ngayon dito na lang nila pinaglalagay sa lupa kaya para mga gapundok na lang yan. Pero dadaan pa yan sa processing para malinis. Tapos pag malinis na, ready for marketing na. Pangalan nito yung lalagyan na nila sa mga bote, tapos sa karton, tapos yan makikita na lang ninyo sa mga shelves ng ng mga supermarket o kaya mga tindahan. Kaya yan dami talaga sobra. Yan yung processing nila, processing plant nila. Kaya tingnan nyo mga kalite yung mga na-harvest na mga almond, mga gabundok sa dami. Kala mo lupa lang na